I'm Ricky Sunga. And I'm Ruel So, We are the Double R sa Radyo Bandido aired every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. on Radyo Bandido TV, simulcast on DCRJ 8:10 a.m., You can also watch Sky Cable Channel 224. digital boxes, and on free-to-air TV. You can watch also in social media site facebook.com DZRJ 810 a.m. And our official YouTube channel. So you can like Share. and subscribe to our social media site. Doble sa opinyon at reaksyon, doble sa impormasyon at kaalaman. Hatid ay dobleng tuwa at saya. Halina at makinig sa tambalan nila Kuya Ruel at Kuya Ricky Sunga dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Omas K Chicken, your happiness in a box, at ng Tobe, the overall vanity for colored hair. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Karaniwang hanap buhay, karaniwan ang... Hoy, makulimlim ng umaga po sa inyong lahat. Kayo po'y nakikinig sa DCRJ 810 AM, ang himpilang makasaysayan, ang Radyo Bandido. Bandido. Yan. Ako po si Ricky Sunga, kasama ang aking partner na si Ruel So. Good morning, Kuya Ruel. Yes, good morning Kuya Ricky. Nga pala, kumusta ba sa mga kuya natin dyan sa Ermita Manila Royal Eagles Club? Meron tayong GMA pagkatapos ng aming programa. Mamaya darating tayo dyan sa Barangay 659-A. Okay, Kuya Ruel, may bagyo na naman. Oo, si Bagyong Goring. Ikapitong bagyo pala natin to. Mamaya kumuha tayo ng update. Kinukuha lang ni Ariel. Nakakatakot kasi laging super typhoon. Super Oo nga, typhoon bakit na eh. laging super, no? Ayun nga di ba dati, bagyo lang, typhoon. Ngayon may super, may nagdagdag pa, super. Ay ngayon, nakikita natin sa labas ng ating studio na medyo malakas ang hangin. No? Oo, At malakas ang hangin. Kaya ingat-ingat tayo ngayon, ngayong araw na to, dahil sabi, talagang maglalandfall yata by Monday. Alamin natin mamaya. Kung ano ba talaga ang lagay ng panahon Kasi ngayon. nakita ko sa balita 140 km per hour, kaya medyo malakas din. Hindi pala medyo malakas talaga. Masisirang long weekend yun. Lunes holiday dahil National Heroes Day. So napakahaba nung kahapon, open ng PIBA, dineclare na walang pasok sa Bulacan at sa Metro Manila. No, pero public lang. Sa public lang. Kaya nalito rin yung iba, sa public lang mo yun. Discretion na ng private kung walang pasok. Karamihan, may pasok ang pribadong eskwelahan. So, panalo ba tayo, Kuya Ruel? Talo eh. Laban sa Dominican Republic, 87-81. 81 ng Pilipinas, 87. Kinapos no? Kinapos tayo dyan yan sa Philippine Arena nangyari. At napaka-traffic pala. Hindi, at saka hindi mo masabi, minsan merong off night ikaw naman. No? Ganun ba talagang saya yatang di tayo sa pang-basketball, pang-boxing lang tayo. Ganun ba? Ako tataka nga ako sa basketball. Bakit ba? Kuya? Naglalaban-laban sila, pinagagawa nila isang bola. Ang dami-dami natin bola, dapat bigyan mo na kaya ng tigi-isa yun. Joke lang. Para hindi sila magagawa para hindi na sila magagawan, di ba? Ayan, tatagal ng may kita isang linggo ba yung FIBA at dito makasaysayan yan, Kuya Roy, at dito ginanap tong FIBA basketball tournament at marami nang nanditong iba-ibang bansa. US nandito na, di ba? At ibang bansa may Angola, di ba? May China kaya pare? Ayun hindi matagal na nandito Hindi ba matagal na nandito ang China, Kuya Roel? Hindi ba? Ngayong umaga, kung masakit-sakit ang likod yun, mag-tiger balm sila, Kuya Roel. Di ba? O meron din silang plaster dyan. Pala na pag ngayon, taglamig at siyempre medyo maulan, di ba? Tama. Tsaka yung mga bumiyabiyahe. Kailangan nila yan. Lalo na pag nahihilo ka, di ba? Nahihilo itong long weekend na ito ngayon, di ba? Babiyahe sila. Ilang araw yun. Lalo na pagka sumasakay ka ng bus, alam mo naman, minsan yung mga bus driver, mabibilis, minsan nakakahilo di ba? Minsan nakakahilo sumakay ng buses, di ba? Sila, meron silang mga tiger balm na
na pwedeng magamit. No? No, at saka magandang amoy niyan. Di ba? Ayan. Hindi talaga, yung iba kasing parang, Maanta. Oo. Di ba? Ito, hindi. Talagang, pag naamoy mo, medyo ma-relax ka talaga. siyempre, subok na yan eh. Oh, mga kabibahay ko nga, meron yan eh. Ayan. Oh, lalo na pagka nagagalit si Mrs. Inaamoy na lang ng Tiger Mom eh. Oo. Kasi si Mrs. Tiger. Oy, may issue ngayon dito nga sa Makati, Taguig. Yan nga ating poll question, Kuya Ruel. Sa nag-aaway ba na ito? Kailangan ba bang mag-aaway ang Makati at Taguig para lang sa boundary dispute? O si Mayor Abby Binay ng Makati dito sa ating kinaroroonan ngayon. Simangon na kasimangon nga si Mayor Binay kay laki kaya Hindi, parang ba't mo pa kinukuha? Kinukuha pa. Sa akin na to tanong ko namin, ano yung komento nyo? Ang tanong namin ay, dapat ba bang mag-away sila tungkol dito sa boundary dispute? Napanood ko yan dati. Yung akin ng tondo. Yung Cavite. Akin ng tondo. Yan. Separated naman sila, maayos sila naghiwalay. Parang nung wala na yun, si Fernando Jr. saka si Ramon Revilla. Oo. At eto nga, medyo masalimutan tong usapin na to. Parang nagdesisyon ng Supreme Court, Kuya Rued, lalo pang gumulo. Oo. Nagre-ring lang ba ang Pag-asa? Pag-asa, baka pwede nyo kami bigyan ng update dito sa DZRJ 810 AM para naman pakisagot naman tong tawag namin para malaman namin na ma-update natin ng publiko sa kalagayan ng panahon ngayon. Mahalaga talaga yan, lalo na sa mga biyabiyahe, sa mga himpapawid, sa dagat. Ruel, di ba? At ayun ang minomonitor usually, tinitingnan ng mga piloto, ng mga kapitan ng barko. At iba pa, kahit na nasa lupa, di ba? Kasi posibleng may landslide. Pag dadaanan mo sa lakas ng bagyo, may landslide. Pinakamahalaga sa lahat, dahil yan natural na Phenomena. Oo, di ba? At kalikasan niya na hindi mo makokontrol. Makokontrol, di ba? Dahil alam mo na, sa Panginoon lang yan. Pero dahil sa ginagawa ng mga tao at sinisira ang kalikasan, sila ngayon nagde-destroy sa sarili nila. Dapat talaga ipahinto na rin ang reclamation. Hindi ba nahinto? May gumagawa pa ba? Meron pa rin gumagawa no? Oo nga, no? Di ba, sana mapahinto na ng tuluyan niya na maglabas talaga ng iban muna. Pansamantala lang. Tingnan natin, sabi, nire-review nga Pero sa tingin ko, tuloy na dapat ang ipahinto dahil nakikita naman natin epekto. Di ba? In the long run. Di ba? May mga anak tayo, hindi na natin makita yung Oo nga yung dagat, parang doon sa sa National Bilibid na naburyo. Nakakabuo, wala tayong makitang dagat Naboryo nga. Ayun, kakaiba yung pagtakasong Kuya Ruel, biro mo, hindi nagbayad, Hindi gumastos, simple lang. Oo. Lumusot na sa ilalim ng dump truck. Hindi siya yung baho ng dump truck. Natalo ang mga Mission Impossible. Natalo kahit sino magagaling na dyan. Simpleng bagay lang. Wala siyang ginastos, yun lang. Tas, Free ride pa. Pagdating ng C6, baba siya, naglakad siya. Naglakad na. Masipul-sipul pa Naka-orange na yun, siyempre, may mga nakikita na binibenta, naka-orange din Ba't ako naka-orange din? Naka-orange nga ba? Baka takas ka rin, Kuya Ruel, tumakas ako kay Mrs. Yun ang aming poll question. Magbigay kayo ng komento at reaksyon. Dapat ba bang mag-away sila ang Makati at Binay? Iniresulta, makukompromiso ang mga residente ng magkabilang lungsod. Pero dito makikita mo rin na paligsahan sila, Kuya Ruel. Pabonggahan ang bigay. Ako may binibigay ko sa iyo, eco bag lang. Ito sa akin. Maganda Maganda pala yun. Maganda nga rin Next time, gaganda sa kabila. Diba? May free enterprise sila, di ba? Pataasan sila ng ego dyan. At maganda, nakikita natin, yung ganung resulta, payabangan sila, ang benepisyo rin napupunta dun sa mga residente. Ayan, maswerte talaga Makati at Taguig. Nag-aaway sila sa serbisyo, pero totoo, pinagawain din dyan yung tax. Yung buwis, di ba? Anyway, basahin na natin mga pinipining balita habang nihintay natin ng Pag-asa weather update. May panibagong bagyo nga papasok sa bansa. Ayon sa Pag-asa, mga nararanasang monsoon rain at hangin bagad. Kaya't may tropical cyclone wind signal na number 1 na nakataas sa Basco, Batanes, mainland na Apari, Cagayan,
at Aurora Province ng Bagyong Goring, ang ikapito bagyo na pumasok sa bansa. May lakas na 140 kilometers per hours at sinasabing posibleng maging super typhoon. Mamaya ang latest weather report tungkol dito. Makati City Mayor Abby Binay nagbabalak na tumakbong alkalde ng Taguig City matapos makuha ng nasabing lungsod ang 10 barangay na Makati at 300,000 na botante ng EMBO o Enlisted Men's Barrio. Ayon kay Mayor Binay, isang option umano niya ito dahil sa nangyaring desisyon ng Korte Suprema sa boundary dispute na pumapabor sa lungsod ng Taguig. Nanindigan si Mayor Binay na hindi kaya ni Mayor Lani Cayetano na ibigay ang mga benepisyong natatanggap ng 10 barangay sa Makati kaya gaya ng mga ayuda sa edukasyon. Sabi, lalawak tuloy ang karya ng mga Binay, hindi lang sa Makati, sa Taguig pa. Diba? Ano yan? Samantala, hindi lang sa Makati nga, Taguig, ang mayroong boundary dispute. Meron din palang nagaganap na awayan sa lupa sa pagitan ng Muntinlupa City at Parañaque City. Nitong nakarang linggo lamang, inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod ng Muntinlupa isang resolusyon na bumuo ng isang technical working group na magdedetermina sa jurisdiksyon sa sitio Bagong Silang sa Sukat, Muntinlupa na inaangkin ng Parañaque. Ang resolusyon ng konseho ay tumutukoy sa 4.1 hektar na bahagi ng Barangay Sukat na orihinal na pag-aari ng National Power Corporation. Noong administrasyon ni Pangulong Arroyo, nag-issue siya ng EO number 68 na nag-aata sa NAPOCOR o National Power Corporation na i-dispose ang nasabing ari-arian sa bona fide occupants na tinatawag ngayong sitio Bagong Silang. Final o pinal na umano ang utos niya Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na baklasin ang lahat ng poster material sa loob ng classroom sa katwiran na nawawalong umano sa focus ng pag-aaral ang mga estudyante kaya dapat ito alisin at gawing malinis ang loob ng silid paaralan. Sa DepEd Order Number 21 Series of 2023, sa pagbubukas ng klase ngayong Agosto, dapat walang makitang anumang nakasabit o gamit na hindi related sa education sa mga classroom. Ngunit ayon kay ACT Party List Rep. Franz Castro, ginawa umano ito ng DepEd sa kabila ng wala namang scientificong dahilan na nagsasaad na nakakasira ito sa focused learning ng mga estudyante. Okay, good morning kay Admarie Namari, kay June Vicente, kay Bian Santos, kay Romel Kayabyab, at kay JB San Fernandez. So, good morning po sa inyong lahat. Isang linggo lamang matapos ang pagpaslang sa 17 anyos na sa Navotas City, may biktima ng mistaken identity sa police operation. Isa na namang 15 anyos o menor de edad ang biktima rin ng tamang hinala ng pulis. Makarang barilin ng isang lasing na pulis sa probinsya ng Rizal. Ayon kay Police Captain Marisol Taktakin, Public Information Officer ng Rizal, na naganap umano ang krimen nitong August 20 pala sa isang oplansita sa Barangay San Isidro Rodriguez, Rizal. Sinasabing nilagpasan umano ng kapatid ng biktimang si John Ace Ompad sakay ng motorsiklo isang checkpoint. Kaya't hinabol umano ito ng isang pulis na hindi naka-uniforme na si Corporal Arnulfo Sabilo, 37 anyos, at kasama niya sa riding tandem na to si Jeffrey Baguio, 27. Sinundan ng biktima hanggang sa bahay, hindi naman ito namalayan ng biktima. Sa akalang karnaper, binato niya ng helmet ang pulis. Subalit, binato lang ng helmet. Subalit, sinuklian niya ng putok ng baril. Ngunit sa kasamaang palad, ang kapatid ng 15 anyos na biktima na si John Francis, na nooy na sa labas ng bahay ang tinamaan ng bala. Naku, Kawawa naman. No? Kasi itong trigger happy Maya, talakayan natin yan, Kuya Roy. Nirekomenda na ng ombudsman na pagsasampa ng 3 counts of graft laban sa mga executives ng Pharmaceuticals Corporation at kay dating DBM Management Procurement Service Chief Lloyd Christopher Lau dahil sa questionable na pagbibili ng 4.16 bilyong halaga ng RT-PCR test kits. Lloyd Christopher Lau, former Chief of Department of Budget and Management Procurement Service, si Warren
Rex Leong, former PS-DBM Procurement Group Director and currently the overall Deputy Ombudsman. Paul Jasper de Guzman, Procurement Management Office of PS-DBM. Twinkle Dargani, formerly President. Mohit Dargani, formerly Corporate Secretary and Treasurer. Lincoln Ong, formerly Director Justin Harado. Wang Chu Yen, formerly Chair. At isang count ng GRAP naman ang sinapalaman kina Christine Marie Suntay, Administrative and Finance Group Director of PS-DBM. Webster Laurentiana, August Ilagan, Jason Mer Uwayan, Cristel Grace Mago at mga family employees. Oh, kawawa naman to, no? Pero mas tayo kawawa rito. Biro mo, 4.16 billion. Oh, ano mo, naalala natin to di ba? Overprice na overprice Magkano yung isang face mask ko yung Face shield lang 127. Ang benta nila. Wala nga 5 piso na lang. Sobra-sobra. Sabi nga, moderate yung greed. Moderate your greed. Okay. Oy, good morning kay Eggy Ben. Nakikinig pala. Kamusta na? Kamusta na ang BTS natin, ha? Mamaya. Samantala, pinatawan naman ng Ombudsman. Ito na naman. 12 opisyales ng DepEd at DBM ng 6-month preventive suspension at ng walang sahod. Kaugnay sa maanumalyang pagbili ng laptop sa mga guro noong panahon ng Administrasyong Duterte. Sa 11 pahinang desisyon ni Ombudsman Samuel Martires, napatunayang sapat ang mga ebidensyang inihain ng prosekusyon labang kina DepEd Undersecretary Annalyn Sibilia, former DepEd Undersecretary Alain de Pascua, at ito, sabit na naman din pala, at ang dating DBM Undersecretary na si Lloyd Christopher Lau, kasama si DepEd Assistant Secretary for Administration and Procurement Salvador Malayan III at 8 iba pa dahil sa pagbili ng laptop na may halagang 58,000 per unit. Pero reklamo ng mga guro, super bagal ang naturang laptop. Kumbaga bumili sila ng ganong halaga, mababa yung specs. Oo. Mga kalahati ng presyo lang yun. Kung ganun, baka mga Celeron lang yun. Ang pinakamataas kasi ngayon, parang i9, Kuyang Ruel, kung sa system ng mga processor ng computer o laptop. So parang lumalabas obsolete. Yun na Pwede nga na yun, maging obsolete yun. Tapos 58,000. Halaga. Yung halaga na Marami yun. ka na mabibiling top of the line. Yun, diba? mga pwede na yun. Yung 58, mga i7 na processor na mas mabilis. Pindot mo lang, andun na kagad. Kaya sa isang oras, pagka isang oras yung teacher, by the time na lumabas Saka pala bubo. bell na. Naburyong. In English, naboard. Na-board. Itong ang dahilan kaya tumakas ang person deprived of liberty o PDL na si Michael Cataroha. Ayon kay Cartoha, walang umano siyang tatanggap na dalaw kaya na-board sa loob ng National Bilibid Prison. Kaya napilit na tumakas nitong Hulyo. Sa reenactment na isagawa sa harap ng National Bilibid prison officials, ipinakita ni Cataroha kung paano siya tumakas sa pamagitan pagtago sa ilalim ng dump truck ng kumuha ng basura sa loob ng Bilibid. Pagsapit naman sa C6, naglakad ito patungong Antipolo City. Si Cataroha ay sinasabing na wala ay natakip ng Angono Police sa sitio Minahan Bato, Barangay San Isidro, Antipolo City. Ayon kaya Cataroha, wala umanong siyang dalaw sa Bilibid na nakulong noon dahil lamang sa kasong anti-fencing. Anti-fencing, nagbebenta ka ng nakaw. Ganun ba? Akala ko naglagay ka ng fencing. Joke lang. Oy, good morning kay Marco Quintana at thank you. At kay June Vicente, pinagpapabati siya ng mga kagawad daw, nakikinig daw. Mga kagawad daw si Mrs. Annabel Payong Ngayong ng Mayto, Kalumpit, Happy Bulacan. birthday kay kagawad Annabel Payong Ngayong birthday. Birthday ba? Siyempre mula sa kanyang one and only. At kay Anyong, good morning din po. Pinakamagaling pinakamagaling escapist tong si Michael Cataroha. Kung totoo ngang, di ba? Dapat Sa magpaturo na ng mga director yung mga di ba? Yung mga science fiction, di ba? Yung mga paano tumakas. Heavily guarded ang National Bilibid Prison niya, Kuya Ruel.
Pwede kong magawa ng pelikula to eh. Oo, No? pwede. Oo. Tinalo pa yung Mission Impossible talaga. Hindi, Ito, wala tsaka sa yung ano? yung napanood mo yung The Rock? Oo. Di ba? Paano sila pumasok ulit, di ba? Oo. Oo. Tinalo pa yan. Ito simple na. Sa ilalim lang ng dump truck. Tiniis niya yung baho ng basura. Sa mga nakikain, pasintabi ho, di ba? Basta makatakas lang. Siyempre, yung freedom, pinakamahalaga eh. Oo. Ito naman, mahigit 100 local executives nagkaisa upang isulong ang good governance sa bansa. Tama naman yan. Pinangunahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Quezon City Mayor Joy Belmonte ang paglulunsad ng kampanya laban sa sistema ng korupsyon sa gobyerno. Kabilang sa nakiisa, sina Marikina City Mayor Maki Teodoro, Isabela de Basilan Mayor City Hataman, Dumaguete City Mayor Ipe Remolyo at Oswagan Mayor Romel Arnado. Kabilang rin sa nakisa sa movement na to, si Pasig City Mayor Bico Soto, Muntinlupa Mayor Rupi Biasol, Nabotas Mayor John Ray Tiangco, at si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Layunin ng koalisyon na magkaisang ng walang halong politika para maitaguyod ang maayos na pamumuno sa lokal na pamahalaan. Wala yata yung mayor ng Maynila. Ay, ikaw naman, pare. Hindi nakiisa. Ayaw niya ng good governance, ha? Samantalang may 500 milyong halaga ng bigas ang natunton ng otoridad sa 3 warehouse sa lalawigan ng Bulacan. Isinagawa ang raid ng Bureau of Customs kasama sila House Speaker Martin Romualdez at toneladang umanong bigas ang nakita na umano'y isang uri ng rice hoarding na idalan umanong pagsipa ng presyo ng bigas sa merkado. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, may 20 warehouses sa Metro Manila at Central Luzon ang binabantayan ng kanilang ahensya. Samantalang sinabi naman ni dating Agriculture Secretary Manny Pino, failure na bigo ang rice tarification law na iniakda ni Senator Cynthia Villar na makontrol ang presyo ng bigas. Kasi sabi itong batas na to, parang, paglilimitahan yung pag-import daw, Kuya Ruel. Ang nag-akda ng batas, si Cynthia Villar na pamosong lahat ng mga kasakahan ginagawang subdivision. Paano nga talagang hindi magtutugma yung kaya sabi ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol, itong rice tarification law ay bigo, failure. Kumbaga in short, walang silbi to para makontrol ang masustinahan ang presyo ng bigas. Kaya ngayon, magkano na ang bigas ko yung Roy? Kapamalayin ko walang nakaraan Hindi. Depende. Medyo yung low class nasa almost 40 pesos. Oh. Yung medyo nasa gitna is 50 plus. Yung 52. Tama-tama taga na malengke ka. Marketing ako eh. I go to market every morning. That's marketing. At saka, siyempre, medyo mahal is 60 plus na. Medyo yung mga kinakain ng mga mayayaman, hindi natin kaya yan. 50 dati. Ngayon daw, umabot na ng 56. Ano kaya, mas mahal yung sa isang restaurant doon sa Subic. Binibenta ni, yung famous na, si Rebdon Labrador ba yun? Labrador. Yung sabi niya, motivational rice. 100 pesos isang cup. Mapamotivate ka pa sa pagkain na yun. 150 na kayo, pagtaas na motivational rice, motivate ka daw sa pagkinain mo yun. Sana meron tayong yung konti lang, pero pag sinaing mo, unlock, di ba? Maraming ito ka isang cup, 100. Ngayon, 150 na pala. Mukhang kakakain ng yata ni Ariel doon Oo nga. Buti pa si Ariel no? Goodbye Roosevelt. Hello Fernando Po Jr. Ito na ngayon ang bubungad sa mga mananakay ng LRT Line 1 station, kung saan ang last station ng LRT na dati ay Roosevelt Station, ay pinalitan na bilang Fernando Po Jr. Station na itinaon pa sa 84 na taong kaarawan ni The King, ang dating hari ng pelikulang Pilipino nitong Agosto 20. Sa bisa ng Republic Act 11608 na iniakda ni Senator Lito Lapid na pinirmahan ni dating Pangulong Rudy Duterte noong December 10, 2021 na nagpapalit sa Roosevelt Avenue bilang FPJ Avenue. Kaya naman sinunod na rin ang pamunuan ng Light Rail Manila Corporation at ang LRT Board of Directors na gawin na ring huling stasyon
sa pangalan ni FPJ. Yan. Kaya pag dumarating na kayo po ay nasa Fernando Po Junior Station na. Pero, at saka, in short, FPJ. Oo nga, pero minsan, nakakalito ako, sumakay ako ng bus, Kuya Ruel eh. Talagang minsan din, nakakalito rin yung pagpapalit. Pero, di ba, sumakay ako ng bus. Okay. O sabi, normal na, yung mga normal dyan, bumaba na. Abay, siyempre, bababa na rin ako, Kuya Ruel. Normal ka eh. Yung pala pagbaba ko, doon pala akong sakto sa Philippine Normal Normal, Univer PNU. Ay, meron pang isa, Kuya Ruel, di ba? Alam mo ba yun? Kay General Tino, doon yung sa EDSA, nandaan oo, ba yun? yung... Malapit din doon yung sa may... Yung nagbayad yung, saan ka? Cantotinho, di ba? Oo, yun sa... Pangit. Pangit di ba? Meron ako nakasakay. Dati, alam mo, nag-jeep ako eh. Ano? Sabi nung, nagbayad, mama, bayad, kinuha nung driver eh. Saan to? Itabi nyo. Di, tinabi nga. Baba na po. Bakit? 8th Avenue. Akala ko Itabi nyo. Itabi. Oo, yung pala, 8th Avenue. Pagkarinig ko, Itabi nyo eh. Baka maraming mikrobyo lang yan. Mag-alcoplas na lang muna siguro. Dahil sa yan. Mag-alcoplas na tayo dahil with active germ defensive. Ano sabi mo yan, Kuya Ro? 70% ha? Oo, 70%. Sakto 70%, hindi yan 69 ha? Hindi. Mag-alcoplas na lang sila. Ito tayo, sabi, August 20, birthday ni FPJ, di ba? Siyempre ito, may mga nagbo-birthday din. Pero hindi ka pa tapos, Kuya Ruel. Ito, sa balitang iba yung dagat, inalabas na ng Fulton County Jail ang mugshot ni dating US President Donald Trump. Sumuko na rin si Trump sa mga otoridad sa Georgia, United States, kung saan naharap siya sa criminal charges dahil sa pagtatangka nitong baliktarin ang resulta ng 2020 election. Si Trump ang kauna-unang US President na may mugshot sa kasaysayan. Pero nakasimangot siya ron no? Manyari, arresto, bumaba ng aeroplano no? No nga Bumaba Arrested ba kami? Sumuko, nakasakay pa sa aeroplano. Voluntary surrender, pero naka-aeroplano, di ba? Piyansa siya, umabot din ng 4 milyong piso dito sa atin in peso currency. Anyway, Kuya Roy, ang balitang ito ay hatid sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Yan, ang King's Herbal Supreme Capsule. Alam mo, merong good news sa lahat ng mga lahat ng bibili ng King's Herbal Capsule. Ano yan, Kuya Ruel? Dahil magiging available na siya sa Mercury Drugstore nationwide. Nationwide? Kumaga sila tayo nationwidest, di ba? Mula Batanes hanggang Ulo. Sorry. Yan. Magiging available na ang King's Herbal Supreme Capsule sa Mercury Drug. Ayan. Tita Carmen, baka naman. Okay, good news pala talaga yan. Sabi Batiin ko na pala na naputol kanina. Happy birthday. Siyempre, kay Ma'am Lolit Yap ng Queen's Pharmacy at kay Karen Herederos na East West. Advance happy birthday po. At siyempre, dito sa aking kuya, advance happy birthday kay Aina Daras. Nanonood daw sila ngayon. September 1 pa lang birthday. Happy birthday rin. So, meron pa siyang time para maganda at padala sa atin. Ay, belated happy birthday rin sa aking bayaw. Ayan, si Angelito Lazaro na nagdiwang niya. Huwag ka mag-alala, bayaw. May pinadala na ako dyan sa'yo na red wine. Yan. Galing pa ng Monaco. Saan ba yung Monaco kayo? Ready ko rin alam. Monaco? Monaco yun. Bansa rin yung Monaco diba? Diyan yun na parang nag-test ng ng nuclear dati kaya nagkaroon na lindol Pero walang proven. Hindi proven. Yan. Okay, teka, basahin natin muna itong mga komento kasi baka hindi natin mabasa ang iba nila Ray Kiso, nila JC San Fernandez, ni Jason. Kay Mark Torres, yung sa tanong nga natin na dapat pa ba sila mag-away itong Makati at Taguig dahil lang sa boundary dispute.
It must be stopped, sabi niya. Kailangan na raw pahinto. Ayaw niya kay Mar Torres, Kuya Roel. The Supreme Court had already made a decision on it. And sitting as the highest court in the country, it must be respected. Pero Mar Torres parang gumulang araw kasi hindi maintindihan eh. Gaya ng pag nagpatupad ka, dapat may writ of execution. No? Sana Okay. makausap natin. Meron pa tang numero kay Mayor Binay Ariel. Makakausap nga natin si Mayor Binay, no? Magandang, wala ba, para, di ba, magandang paliwanag. Kasi sabi niya, Kuya Ruel, ang pinagawa lang rito, ang naging desisyon lang, ba't yung boundary? Lupa lang, oo. Pero hindi yung mga itinayo ng Makati, na pag-aari ng Makati. Dahil pag ibinigay mo yun, mayayari naman sa Commission on Audit. Dahil binigay mo lang ng ganun, ikaw nagpatayo nun. Gastos taxpayer ng money ng Makati. Unless bilhin nila, di ba? Parang yung di ba? Yung Manila South Cemetery. Sa Maynila yun pero nandito sa Makati o sa Dupa. Sa pag-ari ng yun. Yung Boys Town sa Marikina. Pag-ari ng Maynila yun, pero nasa Marikina. Yung dati nagugulat ako dun sa Manila International Airport. Ano yung kuya? Sa Manila ba yun? Sa Pasay? Lumalabas na, hindi, Manila lang. Lumalabas na, ayan pag-aari ng, yun nga, Pasay ba o Parañaque yan? Kuya. Yun nga may, di ba? Kaya, Yung nahiya, Mia. Ngayon nahiya, Yun, lumalabas doon na kaya ayaw siguro mag-sumite ng mag-petition mag-motion ng writ of execution dahil mamomroblema sila ang gusto nilang makuha lang ng tagid na libre yung mga tinayo. Kasama pala doon ang Ospital ng Makati, ang OMAC, University of Makati, at iba pa na 14 na eskwelahan, public school. So yun ay pag-aari ng city, hindi yung pag-aari ng Taguig, oo. so pag-ari ng Makati yun. Makati yun. So napaka mahabang usapin complicated, di ba? Complicated at mga legal may mga legal impediments din doon sa mga problema na yun. Alam ko lang complicated, pare, yung puso ko Ayun ba ang mo nakalagay sa profile mo? It's complicated. Hindi married, it's complicated. Ay, nako, 10:30 na, mag-Sofitek na po tayo. Sa mga gustong bumili ng mga murang appliances pero matibay, mag-Sofitek Appliances. Quality beyond limitation. Okay, magbabalik ko kami Marami pa tayong tatalakayin. Mag-comment na kayo para manalo kayo ng GCash o load. Hi, this is Marlene Craig, and my program is RPM Revolutions per Minute, accelerating your Saturday noontime. It's every 12 noon to 1 p.m. It's on Radio Bandido TV, simulcast on DZRJ 8:10 a.m. and on Sky Cable 224, and also in your digital boxes and on free-to-air TV. Also on Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. and our official YouTube channel. Mga kapugad, ako po si Van Ibiernas ng Pugad Vloggers. Umiere kami kada Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi sa Radio Bandido TV simulcast on DZRJ 8:10 a.m. on Sky Cable Channel 224, TV Plus boxes, and on free-to-air TV. Also on Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. and our official YouTube channel. Double R is now at Radio Bandido, an informative program that tackles all issues concerning all walks of life, delivering hottest issues and events, with health consultations on air and a lot more, with your host veteran newsman Ricky Sunga and master entrepreneur Ruel So. Double R sa Radio Bandido every Saturday from 10 to 11 a.m. You can catch Double R on DZRJ 8:10 a.m., Radio Bandido TV Channel 224, TV Plus boxes, and streaming live on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sofitek Appliances, Omas Cake Chicken, your happiness in a box, at ng Tobe, the overall vanity for colored hair.
karaniwan 33 minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga, ang oras atid sa inyo ng TOB. Yun nga ang sabi nila, TOB Hair Color. Brilliant colors that maybe your hair into fashion and gives you ultra long lasting deep care effect. Ayun, mapaganda pala yung TOB Hair Pero Color. nakatingin ka doon sa babae, hindi doon sa, sa product. Oy, kami po ay napapanood nyo rin sa Sky Cable Channel 224, sa GMA For The Box, sa ABS-CBN TV Plus, at sa lahat ng mga digital TV, pre-TV. Ayan. Okay. Kuyang Roy, yung DepEd pasukan na sa Martes, August 29. Ayan, sa mga lahat ng public school. Although sa private, nag-umpisa na. Sa public school, August 29. Pinatatanggal ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang lahat, no? So, walang makikita mga estudyante. Blanco lang. Kung hindi naman, kung masamang tabas ng mukha ng teacher mo. Hindi, siguro naman, ibig sabihin naman, hindi naman totally zero. Yung hindi related. For example, GMRC, matulungin na baka yung pwede. Hindi, gusto niya Talagang wala. malinis Pati mga book ng mga teacher, alisin daw. Ang kailangan nakapokus lang, isang mesa lang, tsaka yung guro. Kung pangit ng hilat siya ng mukha ng guro mo, wala kang makita, wala kang ma-imagine although, wala rin kasing yung nga nakakalungkot, hindi pinag-aralan ng mga DepEd official yung wala naman daw scientific basis para pag blanco, pag wala mga makaka-focus. Samantala nakakatulong pag may nakita ka, minsan nga pag may assignment, may quiz, titingin ako sa ayun pala yung sagot di ba? Nakakatulong kung yung mga educational Parang material in-imagine naman mo yung binabasa mo kagabi, ito pala yung sagot, di ba? Educational material naman yung nakalagay. Sana hindi yan anyway, siya ang may niyan. Sinusunod lang daw lahat ng mga public school teacher. Pero sa private yata, hindi pa rin inaalis. Baka siguro may nakita siya doon sa imbis na related sa education, sa Politiko yung nakalagay ng mukha. Oo, kaya tanggal pare- na rin naman niya, pati yung o kaya, sarili niyang parang portrait. menu. May menu no? May menu. Menu pag recess Nabutan mo ba yan, Kuya Ron, umiikot, di ba? Yung mga, kapwa mo dyan, pag recess, di ba? Iikot yun. Kung bibili ka ba, hindi. Ako nabutan natin yan. Masaya nung araw na yan Oo. With regards sa registration. Hindi, barangay election, barangay registration sa August 28, sa Monday. Kahit holiday yan, start na rin ng registration. At sinasabi ng maraming tumatakbong na walang trabaho Oo nga Yun na lang wala silang magawa So, tumakbo na lang sila. Ganun ba? Tumakbong kagawad o kaya chairman. May sahod pa sila, wala pa sila ginagawa. At least, mawawala yung unemployment. Mga registration na yan. Dapat sa tingin bakit? ko, Sige. kasi di ba sinasabi nila pagka hindi mo sila pinayagan, discrimination. Bakit pag tayo, di ba, pagka nag-enroll ka sa mga school, ito dapat ito grades mo, wala kang bagsak, di ba? Dapat sa mga public. Tatakbo. Kasi minsan may tatanungin ka Okay, papablatter. Meron nga ako na experience Nagpablatter. Hindi mo na magsulat yung chairman. Ikaw na ka magsulat. Hindi nga, ganun ba? Oo. Ayan? Kaya talagang dapat meron Kasi talagang qualification. Ang qualification lang, Basta Pilipino ka. Mas Pilipino, tsaka Nakatira ka doon. Kaya mayroon doon nakalagay doon must be able to read and write, Kuya Ruel. Mukhang hindi pasok yung chairman. Ayun nga dapat ganun. Oo. Mas able to read and write yun lang. Kahit ang presidente, ganun din. Kailangan, ang edad mo is 40. Tama ba? 40, 40 o 45 years old. O you must able to read and write lang. Ganun lang Walang ibang qualification meron palang ganun ganun wag yun, iboto yun. Di pala marunong magsulat. At saka tamad. Baka naman tamad lang. Baka tamad. Dahil ko lang magsulat, di ba? Speaking of registration meron akong kakilala nakagat ng daga. Oo, nakagat Pumunta ng ospital. Pare, alam mo magkano yung binayad? Parang 6,000. Tapos, yung gamot, parang 900. Tapos the rest,
parang 4,000 to 5,000. Nagtanong siya bakit. Meron palang bayad ng registration. Kasi i-register mo doon sa hospital ng pangalan mo. May bayad pala yun. Ha? Oo, sabi nung tao, hindi ba, papa-injection lang ako eh. Hindi, kailangan po talaga ang registration may fee. May registration fee. Baka naman yung bayad yun sa injection ko yun. Hindi, yung bayad sa injection, yung binili nga daw niya is para anti-rabies since hindi naman talaga siya Sa public hospital ba o sa private? Private. Pero registration lang may bayad. Baka yung kinukuha because of the... Hindi, kukunin yung data mo, so magabayad ka. Babayad ka? Oo, 2,000 plus daw yun. Hawak naman niya resibo eh. Ang lupit naman Lupit talaga. Sang yan, pa-check natin kay pa-check Dr. natin. Grabe, di ba? Ang galing bagong advisor ngayon ng DOH, si Lencion. Dr. Lencion. Yun. Yan, pa-check natin yan. Pa-check natin, okay. Okay, oo nga. At sa barangay election, nagbabala ang COMELEC na meron silang ngayon, may premature campaigning pala, bawal yung mga poster mo na once kasi nag-file ka ng certificate of candidacy mo, COC mo, consider ka na raw na kandidato. Pero bakit noong mayor, October pa lang nag-file, pero hindi pa sila consider kandidato dahil hindi pa yung election campaign. Pero ito ngayon, kinukonsidera na kandidato ka, once na nag-file ka, tapos bawal na yung mga poster, pati kahit mga t-shirt. Oo. Paano natin? Meron na campaigning talaga. sa October pa, Kuya Ruel, isang linggo lang. Meron na talaga siya, previous, di ba? Tapos dapat burahin niya yun. Oo. Ganun ba? Pero kung nakalagay lang naman ng pangalan, siguro ang bawal yata yung mga nakalagay na vote. May vote. Okay, may vote. So, may election period kasi. Doon lang dapat 1 week. Kaya, ayan, ang dapat piliin nila, yung marunong magbasa at sumulat. Hindi tamad. Hindi tamad. At saka masipag. At ang problema nga, Kuya Ruel, kung may trabaho daw ang isang barangay chairman, hindi niya ma-assist yung mga constituent niya. Doon. Kasi nga, may trabaho siya. Sabi si chairman, wala paano ito mapipirmahan itong barangay certificate? May mga ganun ding, consequence na tinitingnan din. Kung may trabaho si chairman, kung magpo-full-time kang chairman naman, depende doon sa lugar mo. Kung magpo-full-time ka sa Tondo, yun sa depressed area, wala kang kita ron. Pero kung ako, mag-chairman ako sa Barangay Forbes, gawin ko ng yan. Hindi na ako magre-resign ng trabaho, doon na lang ako. Magkano ang budget ng I think it's something 100 million yata. Sa Barangay Forbes, ang budget ng barangay lang. Parang isang LGU. Di ba hindi naman na parang mandatory everyday na pumapasok ka. Kasi meron ka mga kagawad. Pero once na yung mga certificate o anything na patawag o seminar, dapat na nandun ka chairman ka. Ayan, alam mo na ngayon. May bala ka ba, Kuya? Tumakbo nga akong barangay chairman eh. Talaga? Ano nangyari? Malaki yung yung sinasakupan ko, pare. Sobra. Kapag nandun pa nga, papasok ka doon. May arko yun eh. Yung barangay ko. May arko ba? Kunwari, you are, welcome to barangay 123. Okay. Sir, pagpasok mo ngayon, pag tumingin ka sa likod, nakalagay, you are now leaving barangay 123. Sa laki. Sa laki na, na area mo. Mag-time check muna tayo. 10:42 ng umaga. Yung BTS, magandang quality at t-shirt yung BTS na yan, Kuya Ruel. Blue top shirt. Parang mga BTS na... ba sinusuot ng mga Koreano? Hindi lang yan, pare. Suot ko nga. Ayan, kita mo. Ganda. Siyempre. Pang-international. 100% cotton yan, hindi 99, Kuya Ruel. Hindi ka ganyan iba, no? May kulang. Hindi, actually, kung magsusuot ka ng undershirts, kailangan 100% cotton kasi nakaka-absorb ng pawis. At the same time, yung mga fiber, yung polyester fiber, may percent yan eh. Oo nga. Yung mga polyester. Hindi 100%, di ba? Hindi siya masyado nagde-deform. Pero, yan ang reason kung bakit minsan nagkakaroon ng amoy. Di ba? Ikaw, may matagal kang nasa garment eh. Ano ba kaiba ng mga polyester at iba pag sinabi mong polyester, hindi siya, parang 60% cotton, 40% polyfiber, mga ganun.
CBC naman, cotton, Vonel cotton. Marami siyang klase. Oo. Pero itong BTS, 100% 100% cotton yan. So, guaranteed. Guaranteed. Oo. Merong iba, hindi alam. Uy, ang ganda ng tela nito, makapal. Cotton ho yan. Yung mga kapal na cotton oh. na CBC lang, hindi naman siya cotton, mura lang yun. Ang mga mamahal, yung mga maninipis, kasi may tinatawag silang 20 counts, 24, 32. Habang tumataas yung counts, numinipis yung tela. Ibig sabihin, magandang quality. Mas mahal yun kasi bagong maging manipis yun. Kala sa amin, pag manipis, pangit mo. Oo, hindi. Kasi undershirt, kailangan manipis. Makapal. Pag siya sabi makapal. Kasi yung parang ano yung voltage eh. Di ba? Kaya mahal ang kuryente sa US kasi 110. Di ba? 110 lang siya. Bago siya maging 110, kung 5,000 volts yan, dadaan sa isang machine, magiging 25, hanggang sa magiging 500, 250, ganun eh. Kaya maraming proseso. Ganun din ang 100% cotton. So, mahal pala yan. Pero sa tingin ko, yung BTS ni Eggy Ben presyong abot kaya yan. Abot kaya. Naku, nakakagutom naman yung mga kwentuhan natin, Kuya Ruel. Kumain muna tayo ng Omas K Chicken. Pero wala pang padala eh. Yan ang Omas K Chicken. Mag-franchise na rin do kayo. Pwede yan. Sabi nila, let us help you find success in the food business. Yan. Omas K Chicken. Happiness in the box. Yan. Greetings pala kay Ma'am Carmen Santos at kay Ma'am Irene Taiwan. Nanonood sila ngayon eh. Siyempre excited dahil malapit na magkaroon ng King's Herbal Supreme Capsule ang Mercury Drug. Malapit na. Malapit na. Ilang tulog na lang. Okay, ito si reaksyon sa ating mga tanong na dapat bang pagawayan ng Taguig at Makati. Ang boundary dispute, sabi hindi dapat pagawayan sa sakupan ng teritoryo kung kanino talaga yan, dapat ayusin. Pag pinag-awayan na yan, alam na nating kasakiman. Aba? Si Alan Ramo, hindi po dapat magkasundo na lang para walang gulo at away. Para ko naman silang babae, di ba? Di hintayin natin yung update, no, siguro. Hanggang 11. Bago mag-11. Sakupin muna natin mga ilang minuto. Si Evelyn De Rupe, hindi dapat. Sangayon ako sa DLG by urging Makati and Taguig to prioritize public services. Tama to. Boundary yun para sila, hindi tulungan na lang nila pareho yung mga residente ron, di ba? Di ba, nag-aaway sila Si Nixon Tang, hindi dapat, pabayan na lang sa batas kung ano yan. Meron ng final decision nga na Supreme Court tungkol dyan. No need to fight. SC already decided. Si Cornelio Vicente, hindi sila dapat mag-away. Ang mga public school building na ito ay galing din sa taong bayan. Taxpayers money rin yan. Sa side ng Makati ay hindi naman masamang tumulong materially at financially. Si Irene C, hindi na. Meron na finality ang Supreme Court. Si Ronald Tumbaga, nakapag-decision na po ang Korte Suprema. Taguig ang may sakop. Taguig ang may sakop. Pero hindi kayang punan yung mga pangangailangan ng mga residente ng Taguig. Sabi, yung bag maganda. Yung bag ng Taguig daw, eco bag lang. Ganun ba? Si Lara, sabi niya, Taguig naman po kasi talaga si BGC as per the survey says. Si Kim, wag na mag-away, mag-dusay na lang. Si Joe Felipe, hindi na raw. Si Marco Quintana, hindi na dapat mag-away ang mayor ng Makati at mayor ng Taguig. Dapat sila unang maging halimbawa sa susunod ng mga henerasyon. Okay? Si J.R. Galeon, hindi na raw. Si Frederick Franco, Supreme Court has ruled with finality. Sana matuto tayong sumunod sa kataas-taasang hukuman, the rule of law. Si Rudolph Villaseñor na nag-aartista na ngayon, hindi ikorte na lang nila. At si PR Kisya, hindi naman kailangan mag-away. Know your boundary na lang kasi. Kumbaga, know your parang yan, diba? Know your limits. Si ako ikaw, wag na mag-away, mag-reconcile silang dalawa. Romel Cayabyab, hindi na dapat mag-away, suko na lang niya. Si Rene Ray Saiskuan, wag na mag-away. In my opinion, maganda kasing pag Makati yan, may hawak yan lalo na sa mga school. Pag Makati kasi, di ba, Makati send ka, yung yellow card at iba pang baby raw ng mga ni Mayor Abby Binay ang mga taga Makati.
papagamot ka sa Makati Med nga eh. Magandang serbisyo sa Maynila kaya ano. Ganun ba? Maganda naman. Akala ko pag hindi Anim na pag hospital doon eh. Akala ko pag artista ka lang eh. Si JJ hindi naman dapat mag-away kundi tanggapin at respeto. Lahat sila sa Supreme Court. Naman dapat rule of law. Pero dapat masyadong ano rin eh. Hindi naman porket Supreme Court dapat tinignan din nila yung mga usapin ng mga yan na 3 dekada na at alam namang karamihan na Makati yan. Rembo, Sembo, Pembo, di ba? Mga nakatira dyan, Kuya Roy, mga sundalo eh. Dapat rin nila, set aside din yun. Pero sabi ni Senador dating Senador Enrile na mag-plebiscite na lang daw. Kasi hindi mo naman pag plebiscite babaguhin mo yung boundary. Plebiscite. So hindi pa pwede. Ito is ano eh. Siguro another law na mag-plebiscite kung payag ba sila. Pero meron ng boundary dispute. Dati sa Novaliches, Kuya Roy, nagkaroon ng plebiscite dyan, naalala mo ba yan? Alam mo ba, kung may naging mayor yung kaibigan ko dyan, ako ang lalapitan mo. Ako magiging secretary to the mayor. Si Larry Granados, naalala ko yan. Di ba? Sila is magiging parang independent. Hiwalay sila sa Quezon City. Hindi naman binabago yung boundary. Diba? Natalo ang Novaliches. Hindi naging natalo ang yes. Natalo ang no. Kasi dapat gusto nila sa Quezon City. Hindi, dapat ginawa nilang yes baliste. Novaliches eh. Kaya no. Hindi ko naisip yun Si Amoseros, hindi na kailangan mag-away sa gobyerno din naman yan, no? Pare-pareho naman sila nasa gobyerno. Ang tuloy, nagawa hindi naman dyan talaga yung kikitain, no? Pero sa ganung banda, maganda rin. Diba, pinag-aaway, serbisyo no? Dati, pinag-aaway, paano makukurakot ito, kaya maganda, payabangan din sila. Yung vote na mayor, okay, kasi serbisyo yung binibigay nila, di ba? Oo, tama. Sana ganun din sa amin. Pinag-aaway kwarta ron. Galing kay Rosalie, hi po. At galing kay Jason Abolencia, BTS, made in Korea. Yan. Sabi, San Gabriel, magandang umaga sa iyo, Pan Ruel at kasamang Ricky. Pag sinuot mo yung BTS, para ka rin member ng BTS. Di ba? Blue top shirt. Member so. ka ng BTS, di ba? Di ba? Magaling na naisip ni Eggy Ben, Plain na, tama-tama sa pasukan, no? Saan ba sila makakabili niyan, Kuya Ruel? Yung BTS nga pala. Sa Shopee meron. Sa Shopee. Tsaka sa mga sa outlets ba meron yan? Sa Arcubs wala. Pwede rin. Kontakin nyo lang si Kuya Ruel, i-relay kayo dun sa BTS. Yan. Parang Eggy Ben. Yan, tama. Akala ko yung Arcubs meron na rin lahat yan meron. Pati nga bigas meron eh. Si Rosalie, good morning din, Rosalie. Okay, ikaw, Kuya Ruel. Ang latest daw, mag-update ng Pag-asa raw sa 11 a.m. Patapos na yung program namin nun. Maliban nung papayagan tayo 11 a.m. mag-report sila. Ano sa tingin mo, Ariel? Siguro bago mag-11 a.m. pwede yun, mga 10:55. Subukan mo. Tingnan natin. Kasi si Kuya Ruel aalis yan Kaya nakaporma nga Baka malaman niya kagad daw yung kung ano lagay ng panahon. Baka yung pupuntahin niya medyo malayo pare. Pupunta ako ng Aremica. Saan yun? Aremica, hindi mo alam pare? United States of Aremica. Kala ko sa pero nakakalungkot no, meron na naman 15 anyos na nabaril, no? Oo nga yung rules of engagement. Rules of engagement. Ano na naman kakasabi lang ni PNP Chief Benjamin Acorda na gagamitan kung may excessive force. Binato ka lang ng helmet. At saka kung meron talagang life-threatening, di ba? Yun? Oo, life-threatening. Binato ka, hindi ka naman pinukpok sa ulo. Binato ka lang, layo naman di ba? Lasing ka kasi kaya natumba. At saka sinusundan mo Usually dati ito, maski na martial law nga di ba? Dati pagka pumunta kami ng pulis, magpapakilala, may tsapa pa, pulis po kami. Di ba? Maski bago siyang mag-action, ito hindi. Sinusundan mo, hindi.
Di ba, mali ko kung... naka-civilian. Oo, mali ko kung ano ka, riding in tandem. Dalawa sila eh. Oo. Di ba? Kaya nga ang depensa niya, ano raw? Self-defense. Self-defense. Isang tao lang yun, dalawa kayo eh. Paano naging Oo. self-defense? Eh kung ako sinusundan mo, tapos malapit ka na, kung may anong hawak ko, babato ko na para makatakbo eh. Di ba? Tama. Oo nga. Biruin mo yun ang i-detalye mo sa amin na self-defense. Di ba? Kung pasagasa ka namin sa gulong ng Oo, may bagong gulong. Anong bagong gulong na yan? Yung boto. Boto? In pursuit Ah. of tire excellence. Yan. Wala akong masyadong alam sa gulong. Ano yung mga klaseng gulong? Siyempre, ang importante sa gulong yung ano niya, 'di ba? May tinatawag yung tread niya, dapat hindi mabilis madulas, hindi mabilis maging manipis. Kasi pagka manipis ang gulong mo, lalo na pag dumaan ka ng mga expressway, hulihin ka. May sukat 'yan eh. Ganun ba? Oo, kaya kang ilang ply, 'di ba? May 4 plies, 8 plies, mga ganun. Ito, pasok to sa standard natin. The German technology itong boto. Boto. Tama. Kasama ba? Pamigay mo kaya pag sa eleksyon? Boto. Oh, boto mo ko, boto. Ito, boto. Di ba? Hindi ka magiging Hindi ka pwedeng filean ng di ba? Boto tayo boto naman talaga tayo. yung pinamimigay ko. Naisip mo ba rin yan, Mari? Pamigay nila, no? Yung mga kandidato. German technology, ba? Matibay. Saan naman mabibili yan, Kuya Ruel? Sa Arcubes meron yan? Hindi nga pwede rin. Pwede ka rin buli sa Arcubes. Kontakin ka lang. Kontakin lang. Saan mabibili, Kuya Ruel, ng Boto Tires? Actually, exclusively distributed by ATCC Marketing Inc. Located in San Simon, Pampanga. San Simon, Pampanga? Kasi doon yung mga warehouses niya. Oo. Pero saan kaya may mga sa mga tire outlets, meron yung Boto. Hanapin niyo lang yung Boto. Sana pag sabi mo doon sa Boto, 'di ba? Pag narinig nila din sa program, may discount sila. Hindi. Narinig ko namin sa maganda raw Pag bumili ka, pagka hindi ka parang hindi ka satisfied o hindi maganda yung papalitan nila. Oo. Okay, may warranty. Anyway, sa oras na 10:55, Kuyang Ruel, ikaw ba sa tingin mo, nag-aaway sila Makati, Taguig sa boundary dispute na yan, na may desisyon na ang Korte Suprema, pero parang gumulo nga dahil sa desisyon ng Korte Suprema na ngayon na nahihirapan sila, pero sa kabilang banda, magandang benepisyo yun dahil nga pagalingan, payabangan sila ng serbisyo. Kasi ang Korte Suprema dinesisyon doon sa boundary lang. Wala naman di ba parang ang usapin dito sa'yo ba to o hindi? Ganun lang, hindi naman yung mga sa loob kung ano yung mga gamit doon sa loob, di ba? So, may finality niya na talagang sinabi ng Supreme Court na it belongs to Taguig. So, wala nang kailangan pag-awayan. Pero sana, sa ganang akin naman, sana pinag-aralan din mabuti yung mga maapektuhan, hindi lang tungkol sa lupain, di ba? Kasi may nakatira na kung saan bakanting lote lang yan, di ba? Saka ba't nga nila pag-awayan? Kung walang kita dyan, hindi na pag-awayan yan. Kung walang pagkukuhanan ng pero yung embo na yan, Kuya Ruel, yung enlisted Kuya Ruel, enlisted parang mga military ba? Bahay ng mga men's barrio. Kaya may mga Rembo, Pembo, Sembo, yan. Dating military, hanggang ngayon mga nakatira, mga bahay diyan, residential yan. Actually, diyan lang yung halos botante ng Makati. Yung Sembo, Pembo. Iba na yung Guadalupe, medyo malalaki na yung mga doon. Mga bahay doon, structure. Karamihan doon, mga residential yan. Pag kinuha kasi ng Taguig, makakaya ng botante ang hindi mas maganda. Sila na. Di sila na panalo. Ngayon, hindi. Mga ilan na nasa area ng mga commercial complex. So, dito sana pinag-aralan din kung paano yung mga bagay gaya ng yung mga structure kanino ba talaga yun. Sabi ngayon ng DepEd sila daw mamahala ron yung structure sa DepEd ang nagpatayo City of Makati yung mga eskwela 14 na eskwela doon sa 10 barangay. Hindi siya pag-aari ng DepEd. Ang pag-aari ng DepEd yung mga teacher dahil sumasahod ng mga teacher sa DepEd. Gaya ng ate ko sa public school. Doon siya sumasahod pero nagtuturo siya sa public school ng Valenzuela.
So, yun nga yung consequence doon, tinitingnan doon na yung mga structure ba kasama yun sa desisyon ng Korte Suprema? Hindi eh. Oo. So, makikita ro na pero in other way nga around, nakita mo, napayabangan, pamimigay ng mga bags, mga school supplies. Ito si ganito lang. Ito sa amin, ganito sa Makati, di ba? Iba raw yung sa Makati. Makikita mo ro na kung sino talaga yung may magandang serbisyo. Hindi raw kaya talaga ng Taguig na magbigay ng ganun. Sa mahigit 300,000 na residente na maglaan ng pondo para ron. Kukulangin ng pondo ng Taguig. So, mahirapang Additional, punan. Kaya mag-update na lang tayo ng weather update ngayon sa Pag-asa. Nandyan si Kuya Ruel, si Veronica Torres. Veronica Torres, update nyo kami sa lagay ng bagyong Goring. Good morning. Magandang umaga po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa DZRJ. Sa kasulukuyan nga ay meron nga tayong minomonitor na bagyo, kaya magpalabas tayo ng weather bulletin para ngayong 11 a.m. At inaasahan nga po natin dito sa may Metro Manila na magiging maulap na papawirin yung may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog tayo. Dahil nga dito kay Goring meron tayong nakataas din na gale warning dito sa northern at eastern seaboard ng northern Luzon, pati na rin sa eastern seaboard ng central Luzon. Kaya yung mga isda, pati na rin yung may mga maliliit sa sasakyan pandagat, kung maaari ay huwag muna tayong pumalaot sa area po na yan. At also, kanina nga, ngayong 11, ito nga yung bulletin natin, itong si Goring ay nasa typhoon category pa rin, at kanina alas 10 ng umaga yung sentro ng kanyang mata ay huling nakita sa layong 155 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Nagtatagla ito ng lakas na hangin na 150 kilometers per hour at bugso na abot sa 185 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong south-southwest sa bilis na 10 kilometers per hour. At dahil nga kay Goring meron tayong nakataas na signal number 3 dito sa northeastern portion ng Cagayan at extreme eastern portion ng Isabela. Signal number 2 sa eastern portion ng Isabela, eastern portion ng Cagayan, at ang northern portion ng Aurora. Samantalang signal number 1 sa may Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan kabilang ng Babuyan Island, central portion ng Aurora, Quirino, nalalabing bahagi ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Isabela, eastern portion ng Ifugao, eastern portion ng Mountain Province, at Kalinga. Nasahan nga natin yung 100 to 200 millimeters of rain for today hanggang bukas ng tanghali sa may eastern portion ng mainland Cagayan at Isabela at 50 to 100 millimeters of rain sa Babuyan Island, nalalabing bahagi ng Cagayan at Isabela, northern portion ng Aurora, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Although wala naman din tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong or wala tayong signal sa ibang bahagi ng Luzon, ma-enhance nga nitong siguring yung ating habagat. Kaya asahan natin for today yung mga malalakas na hangin sa may Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa. Okay. At yan po. Yes po. Maraming salamat Veronica Torres ng Pag-asa DOST sa inyong update. Salamat din po. Okay, sandali lang babanggitin na namin itong mga nanalo sa ating si Anyong, si James Lamba, si Mar Torres, si Jun Vicente, at si Romel Cayabiad. Okay, paalam ka na Kuya Ruel. Yes, sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin, huwag kayo magsawa every Saturday, 10 to 11 a.m. Abangan ang susunod na programa, ang Good Job Philippines. Okay, maraming salamat. Hi! Happy weekend! Hi, kami. Hi, Binis! Doble sa opinyon at reaksyon, doble sa impormasyon at kaalaman. Hatid ay dobleng tuwa at saya. Halina't makinig sa tambalan nila Kuya Ruel at Kuya Ricky Sunga dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Omas K Chicken, your happiness in a box, at ng Tobe, the overall vanity for colored hair.